o FSSI at samahan kami sa pagdiriwang ng kanilang ika-20 taon ng pagkakatatag. Kasama pa rin po natin sina Kapanalig J. Bertram Lagsamana at Kapanalig Noel Embing ng FSSI at saka ng APEN. Brother Noel, kasi nung unang mga pagkakataon na nakasama namin ng FSSI, pinakilala na namin ng FSSI. First time natin mapag-usapan ng APEN. Ano ba ang APEN? Ang APEN po, brother, ay samahan ng mga microfinance institutions na nakabase po sa mga iba't ibang lugar sa Pilipinas. Right now po, yung APEN ay mayroong 10 partner organizations nationwide at sila po yung nagiging daan upang matulungan natin yung mga maliliit na negosyante dun sa iba't ibang lugar natin, no? Sa iba't ibang probinsya. Right now po, out of 83 provinces in the Philippines, ang APEN po ay naka-spread sa 78 provinces po. So ganun po karami yung mga partner organizations natin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Yan. At ano ang relasyon natin sa FSSI? Ito ba ay partner organization? Ang APEN po ay miyembro po ng FSSI, no? So kami po ay kaagapay, katulong, kapanalig po ng FSSI. So kung ano po yung pinupush po na vision ng FSSI, ganun din po yung aming adhikain, no? Ang adhikain po namin ay makatulong sa mga maliliit na negosyante na hindi nagkakaroon ng pagkakataon na makapasok sa isang formal borrowing po tulad sa mga malalaking bangko dahil yung kinikater po natin dito yung mga micro-entrepreneurs po. Ngayon, kung may member ang FSSI, Kapanalig J, na katulad ng APEN, masasabi ba natin na ang FSSI parang isang consortium din ng like-minded and kindred na mga organizations na nais tumulong doon sa mga iba't ibang komunidad na naghahanap ng tulong upang mapaunlad nila ang kanilang mga sarili? Totoo yan, Brother Raymond. Ang FSSI ay ang member organizations ng FSSI ay 21. These are member organizations mula sa malalaking national networks ng federations of cooperatives, no? Nandyan yung mga NGOs na nasa advocacy. Nandyan din ang mga microfinance institutions na national din ang scope, no? At nandyan yung mga environmental organizations, no? Sa madaling salita, ang FSSI, ang bumubuo nito ay civil society organizations na sumusuporta, no, at naniniwala doon sa triple bottom line adhikain ng FSSI. Kita, kapwa, at makakalikasan. Ngayon, kung meron tayong mga members katulad ng, yun nga, itong microfinance organization katulad ng APEN, ano naman ang tawag doon sa mga beneficiary communities ninyo? Associate, anong tawag natin sa kanila? Ito ang tawag namin sa kanila, partners, no? Partners natin sa pagpapaunlad ng kanilang negosyo, ng kanilang negosyo na makakalikasan at nagtatamasa o nagbe-benefit sa miyembro nito na people's organization, na miyembro ng sektor na nangangailangan o kailangan nating isali sila, or marginalized sector, no? Ito yung mga small farmers, fishers, indigenous people, mga persons with disabilities, community women, kasi nako, yung mga ninang ko sa Gabriela, community women, isa sa mga partners ninyo. Mga rural workers, mga urban poor, sila po ang marginalized sector. At linalayon natin na paunlarin ang kanilang economic enterprise activities, no? Ang pagninegosyo nila, i-capacitate yan, bigyan ng tamang kapital upang sila ay makaagapay, no, dun sa tinatawag na inclusive growth, no, inclusive development. When we say partners, ito bang FSSI at kanyang mga members, halimbawa, bumababa ba kayo sa community? Sila ba ay inyong tinuturuan o tinatakdaan? Or paano ba? Meron bang nanggagaling sa kanilang mga kaalaman na inyo rin namang
nai-integrate at nai-incorporate sa inyong mga ibang mga programa? Oo, na ano yan, na-integrate yan sa pamamagitan ng presence ng ating mga miyembro at kanilang mga partners of members, no, na nasa different communities kung saan sila ay merong mga enterprise tsaka mga economic activities, kung saan linalaro nila, no, yung kondisyon ng kanilang environment tsaka yung pag-oorganisa na kanilang kapwa may hirap dun sa sektor na yon, no? So parang two-way ang learning process. Yes. Symbiotic ang existence. Wala rin naman ang FSSI at ang kanyang mga members kung wala itong mga community na kanyang pinaglilingkuran. Ganon ba ang... Ganon, symbiotic yan. Ganon ang mismong reason for being ng FSSI. Tinatag ito primarily, no, to serve yung marginalized sectors through civil society, no? At ang pangunahing representante na kinatawan ng civil society o ng marginalized would be the civil society organizations in the form of cooperatives, mapa-primary yan o secondary, microfinance institutions, at kayong mga pisina niyan na pupunta sa komunidad para magkaroon ng financial access yung mga maliliit na tao. Samahan ng mga residente ng isang pamayanan. Yung asosasyon ng mga farmers, asosasyon ng mga fishers, asosasyon ng mga upland dwellers, indigenous peoples community, IT communities na kung saan kailangan protektahan kanilang forested area, at the same time kumita, no, ng meaningful at sustainable economic activities para naman hindi nila aksayahin, no, at gamitin yung mga forest at saka biodiversity areas natin. So nagpapatuloy hindi lamang yung pagluluwal o pagtatatag ng mga economic programs, kundi meron din mga workshop at training kaugnay ng pangangalaga ng Capacity kalikasan. building ay isang mahalagang component natin, no? Bukod sa pagbibigay ng mga grants o ng mga startup capital, tsaka kung malakas na sila pautang, ang importante yung capacity building mula sa organization for enterprise or organizing for entrepreneurship, yung pagnenegosyo, yung pagtatala ng financial literacy, Saan mapupunta ang bookkeeping, pakinabang? paano yung i-distribute ang kita, at paano mag-ipon para mag-invest sa mas malalaking investment o mamuhunan para sa lumaki ang kanilang negosyo. Iba yung lumago yung kanilang Paglalago. pinaglalaban. Ganon din ang pag-i-invest sa mga ecological tsaka environmental systems para mapangalagaan yung lupa, mapangalagaan yung tubig, yung kalikasan. Dahil sila rin ang mawawala. Sila rin ang mawawala. Sabi nga ng kahit naman yung mainstream na kapitalista, there is no business on a dead planet. Yeah. Ngayon, kailangan ko itong tanongin kasi nasa radio station tayo ng simbahan eh. Pwede ba maging member ang halimbawa isang samahan na Faith-based. parokya? Ang Halimbawa, may mga samahan ng mga parokya sa loob ng isang parokya at binubuo nilang kanilang sarili para sa isang paghahanap buhay ba? maaring maging partner po natin itong mga community-based tsaka mga faith-based mga organizations na to. Kabilang nga pala, kailangan bagitin, kabilang sa membership ng FSSI ang NCCP tsaka NASA. Ayan, kanina pinag-uusapan lang natin si Father Del, sa panahon na bumalik ka sa pagpaparokya. Alam mo na ako. yun na yung isa nating kuhan. Ngayon, mabalik tayo kay Kapanalig Noel. Nabanggit mo kanina yung nahihirapang makapasok doon sa lending programs ng mga bangko. Hindi ba pinapangalandakan ng gobyerno natin na halimbawa yung land bank at saka yung mga rural banks at iba pa, easier na ang access to loans from these banks? Bakit nangangailangan pa ng programang microfinancing ng mga organisasyon katulad ng APEN? Actually, base po sa aming obserbasyon, marami pa rin po mga underserved na mga microfinance institutions or micro-entrepreneurs sa ating bansa. At kadalasan po yung mga micro-entrepreneurs po
ang inihiram po niyan initially mag-range po between 3,000 to 5,000 pesos, no. Pag So, ang mga ganong kaliliit na mga halaga, mga ay patulan ng bangko. ay, yung mga gano'n, no. At saka kung papatulan man po yung mga maliliit na amount na gano'n, ang dami pong mga Requisitos. requirements. Maraming mga dapat na fill upan yung mga kapatid nating maliliit na negosyante, na minsan dun pa lang sa pagpreprepara ng mga pagpreprepara po ng mga Dokumento. papeles, ng mga documents. Nakukal na sila, po ng nawawalan na gastos. sila ng loob. Opo, ganun po. Oo, ganun So na- parang ang sabi natin, siguro mas maganda magkaroon tayo ng mas maraming mga microfinance institutions that will cater to the needs of these small entrepreneurs. I don't want to call microfinance organizations as an industry, yung aggregation nila. Pero ito ba ay halimbawa regulated ng Bangko Sentral? Do you need to register yourselves? Ang mga microfinance institutions po sa Pilipinas, like for example, yung sa APEN po, ito po ay mga SEC registered organization po. So sila po yung nagre-regulate po ng SEC. Pero ngayon po ay meron pong bill ngayon yung microfinance bill na na-approve na po sa Congress po, no. Ito po yung isa po sa mga adhikain ng bill na ito ay magkaroon ng accreditation yung mga microfinance organization para nababantayan po yung rank ng mga MFIs, kasi marami rin po mga MFIs na mga sabihin natin mga tinatayo nila for purposes of getting an income. Pero yung sa APEN po yung sa APEN po kasi tawag dito hindi lamang po pagpapahiram yung ginagawa namin, no. Ang ginagawa po ng APEN po ay nagbibigay po kami ng serbisyo sa mga maliliit na negosyante sa pamamagitan ng pagbibigay ng training, pagbibigay po ng mga transformation services. Meron din po kami binibigay na business development services, no. Mga networking para sa mga marketing. Para po sa pag-market ng kanilang mga produkto, no. So ito po yung binibigay na mga So services. ito yung maaari natin pagkakaiba halimbawa doon sa nakagawian na natin. Halimbawa sa palengke, may mga nagpapa 5-6 diyan. hindi ganoon ang operation sa katulad nung sa APEN dahil maraming value added na services. Marami pong value added na services. At napaka-developmental po at processual po yung ginagawa ng So iba ang approach, iba yung objective, iba ang layunin. Opo. Ditong nakarang linggo, mga kapanalig, sabi ng pamahalaan, ang ekonomiya raw natin ay nagtaya ng pinakamalaking pag-unlad nitong nakarang kwarto ng taon, ang tinatawag na magiging first Quarter. world na taon, magiging first world na yan tayo. Laging balita yun. At pero nung nakaraan ding linggo, tumambad sa ating ang mga welga ng kontraktualisasyon na sa katulad ng Tanduay at ang pagkasunog at pagkamatay ng mga manggagawa. At noong isang araw, demolisyon naman. Sabihin pag-unlad sa gross domestic product, kung ang buhay naman ng mamamayan ay lumalala. Ibig sabihin ang pagyaman ay nasa kamay lamang ng iilan. Kaya sa social enterprise ba ay binabago ang konsentrasyon ng pag-unlad mula sa iilan tungo sa nakararami sa ating lipunan. Kapiling pa rin po natin si Kapanalig J. Bertram Laksamana at Noel Embing ng Foundation for a Sustainable Society at APEN. Yun ang isang tanong na mahalaga kailangan nating establish, Kapanalig J. Bakit mahalaga ang social enterprise? Kasi kung pakikinggan natin ng gobyerno, sabi na, malapit na raw tayo maging first world. Kung ipagpapatuloy natin ng daang matuwid ng gobyerno, magiging first world na raw tayo. Hindi ko mabasa sa anumang economic books, hindi ko maalala sa aking 6 units ng economics, na ang social enterprise pinapahalagahan sa modelo ng development ng ating pamahalaan. Bakit tila naiiba yung approach at yung focus ng Foundation for a Sustainable Society? Social enterprise? Ang social enterprise ay yun yung bagong modelo ngayon na naririnig natin sa sa media, tsaka sa dyaryo, sa social Kahit sa media, diskurso, sa mga among diskurso, development organizations. dahil nare-realize na rin ng mainstream na ekonomiya natin na even yung mga malalaking korporasyon ang kailangan ng multiple ang bottom lines, no. Hindi lang dapat pure profit
ang motive, no? Kailangan din pangalagaan ang environment, i-sustain ang environment dahil ito ang nagtutustos sa ecosystem natin at dun sa patuloy na paglago ng resources para ma-transform yan sa mga produkto na sustainable, no? At kapaki-pakinabang, no? Nadidiscover na ng capitalist system dahil nga dun sa pagka ang objective mo ay single bottom line lang, profit bottom line lang, it leads to unbridled profit tsaka greed, no? Yun nagiging masama na pagka greed na, no? Profit is not evil in itself, no? But greed is, no? So nakita natin nung bumagsak ang Wall Street, no? Malaki ang epekto, no, sa global economic system, at nakita na yan ng capitalist system. Kaya dumating itong yung corporate social responsibility at pagbuo ng mga enterprises kung saan multiple ang bottom line, nandiyan ang makakapwa at makakalikasan. Ngayon, ang FSSI, ang particular na pinagtutuunan ng pansin ng FSSI, yung triple bottom line. Meaning, kita, kapwa, kalikasan, no? People, planet, profit, no? Ibig sabihin, sabay-sabay itong sabay-sabay itong kailangang itaguyod. Kahit na magka-crisis na ang organisasyon, hindi pa rin bibitawan ang kapwa at hindi rin bibitawan yung kalikasan. Sa kabilang banda, ang isang korporasyon na malaki, conglomerate, pagka nagka-crisis yan, nagka-financial crisis yan, tanggal ng mga magko-cost cutting yan. Oo. Magko-cost cutting yan sa labor. Hindi maaring magko-contractualization na yan. Magso-shortcut Or doon hindi na magbibigay ng mga benefits, no? O kaya naman magso-shortcut doon sa wastewater treatment. Wala na ring profit sharing. Hindi na rin magko-comply sa environmental laws dahil maglalagay na lang yan sa gobyerno para takip mata dun sa pagpipinsala niya sa kapaligiran, no? Yun yung difference ng traditional na corporation sa mainstream na capitalist system dun sa social entrepreneurship na pinangangalagaan ang triple bottom line. Magbigay tayo ng isang halimbawa dito sa Pilipinas kung saan ang social enterprise ay mas nag-survive sa panahon ng krisis kaysa isang purely profit-oriented enterprise. Ang isang mamahalagang ehemplo dyan ay yung mga community enterprises natin na located sa different areas na mga successful so far work in progress yan, pero mukhang sa pagtataguyod na nila ng tatlong objectives ng triple bottom line nga ay nagiging sustainable ang kanilang operations. Meron tayong mga communities, halimbawa na lang sa Isabela, kung saan nag-umpisa yan as organic rice and corn, ngayon nagba-branch out na sa dairy, no, gatas ng At the same time, yung organic rice and corn nila, nagbunsad na yan ng pagtatanim ng organic silage, yung pagkain ng mga baka na ginagatasan din, no. Ngayon itong enterprise na to lumago at nagkaroon na siya ng ipon, nag-iisip na siya na maging isang rural financial institution. Nag-iisip na nga, baka pwede na kaming maging bangko. Ito sa kabila nung patuloy na pagbaba ng presyo sa gate prices ng mais at saka ng palay diyan sa atin sa Isabela, Father, kahit na mababa yung bilihan nung yung traditionally raised yung modern na paraan na pagtatanim ng palay, GMO, maraming input ng mga pataba, ng mga kuwan. Kahit bumabagsak ang presyo noon, sila tumitingin pa doon sa pag-increase at pag-diversify ng kanilang social enterprise. Kasi itong ehemplo namin na binabanggit, hindi ito nakatali doon sa fertilizer tsaka malalaking feed mill, kung saan ang nakakapagdikta ng presyo ng mga produkto itong mga traders tsaka itong mga feed mill themselves, tsaka yung
nagpapautang Ito nga ang ng tanong ko. pataba, Doon sa etc. kanilang production ng organic rice and organic corn, mas malaki ba ang kanilang kita? Ang etong kagandahan nitong triple bottom line enterprise nito, while meron silang decent income mula sa organic rice and corn production nila, nagda-diversify sila. Hindi sila nakasalalay sa one or two activities lang. Nandiyan yung dairy. Nandiyan yung dairy. Meron silang maliit na micro enterprise. I'm sure nagve-vegetable farming din sila. Meron silang vegetable farm. Meron silang organic fertilizer production na nabebenta rin nila sa kapwa nila farmers. Ibig sabihin, ang kagandahan nitong multiple bottom line objective ng mga social enterprises na community-based ay hindi sila nakasalalay sa isang merkado, sa isang produkto. Kasi yun ang natutunan natin. Pag binagyo na ang isang area, no, lalo na Isabela, which is disaster prone, nakasalalay ka lang sa crops. Lalo ngayon, Tapos ka, no? ang haba ng tagtuyot ng init doon. Di May ba? drought nga na nga doon eh. Ganun na nangyari. Pero ngayon, umuulan-ulan na. So yan, mga kapanalig, alam natin, na kapag meron kang alternatibo at merong pagkakaisa, mas malaki ang chance mas malaki ang chance manalo kaysa nakataya ka lang doon sa isang basket. Mamaya ito itatali natin, Father there. Si Pope Francis meron din siya sinasabi, katulad ng sinasabi ni Kapanalig Jay, bakit ba ang economic activity ng sanlibutan nakafocus doon sa purely profit? Yun ang tanong. Diba? Mamaya ikuha natin. Ngayon, ito namang microfinancing. Nagtatagumpay ba, Brad Noel, Kapanalig Noel, kung ang halimbawa, ang hinihingi lang nilang startup fund, halimbawa 10,000 lang, hanggang saan yan makakarating? Bakit nag-i-insist ang APEN na magbigay ng ganyang ayuda sa mga organisasyon? Maliliit lang naman ang hinihingi nila, saan abot ang kita nila? Actually, yung kanilang pangutang naman po sa mga iba't ibang partner organizations ng APEN po, tumataas po yan. Tinitingnan po namin yung improvement ng mga maliliit na negosyante kung karapat dapat ba na taasan pa yung kanila, yung papautang sa kanila. Ayudahan pa ba? Doon po sa proseso ng kanilang pagnenegosyo, nandun po yung suportang binibigay ng APEN So Network. hindi lamang ito na ang yung startup fund and that's it. And hindi po So ganoon. may pag-akay May pag-akay sa po proseso. nangyayari. Opo, meron pong pag-akay na nangyayari dun sa proseso. At we see to it na halimbawa po, isang magandang ehemplo dyan, yung pagbibigay po ng business development service po sa kanila, kung paano po nila i-improve yung kanilang mga produkto, paano po nila ipapackage yung mga produkto nila. And at the same time, tinitignan din po namin yung paglago ng pagkatao ng tao. Binibigyan po namin sila ng mga values formation, transformation services po. Kasi naniniwala kami na dapat ito habang nag-i-improve yung negosyo mo, kinakailangan din po nag-i-improve yung pagkatao. Kasi kung hindi mo i-improve yung pagkatao, mangyayari niyan, baka hindi magbayad ng utang yan. So, kinakailangan pati yun, inaakay mo Parang holistic approach. Holistic po ang approach na ginagawa. At siguro yun din po yung kaya po naging kaisa kami ng FSSI po dahil ganun din po yung pananaw din po namin, kaya nagmiyembro kami dun sa FSSI dahil naniniwala po kami na kinakailangan yung tatlong P's po, yung people, planet, tsaka profit. Kinakailangan po yan, sinusulong po yan. At yun din po ang isa sa mga sinusulong na rin po ng APEN Network. So it's incomplete to say na itong microfinance operations, interventions, programs and projects ng APEN, hindi ito microfinance lang. It's more likely, you're a development organization. Yun nga lang sa pamamaraan ng pagbibigay ng ayuda, panimulang ayuda, pero merong paggabay. Gaano kalaki ang, kung bibigyan natin ng porsyento, ilang porsyento yung pagbibigay ng paunang ayuda doon sa pagtuturo at pag-empower, pag-capacitate ng mga tao? Actually, ang ginagawa po namin sa APEN Network po, prior to approving yung mga loans po nila, we see to it na magiging intervention po namin will be community-based. So, ang people-driven po ito. Tinitingnan po namin yung kapasidad ng community, tinitingnan po namin kung merong mga existing community, enterprises sa community. Kasi hindi po natin pinapahiram. Hanggat maaari po ang gusto po natin, yung may mga existing na,
na negosyo na pinapalago. O kaya naman meron din Tutulungan silang po counterpart. natin. Meron din pong counterpart. Importante po yan. Para meron din pong ownership yung mga ano. Tsaka Yeah. pangalagaan po nila yung pinapahiram sa kanila. Ilang porsyento ang nagtatagumpay sa ganyang approach doon sa mga, sabihin natin, well, because of several reasons, nabigo. Actually, ang ano namin, ang conclusion namin doon sa pagpapahiram sa mga mahihirap, sa mga maliliit na negosyante, palagi po namin sinasabi na poor people are bankable. So makikita po natin dito, makita po namin yan sa pamamaraan ng pagbabayad, no? Marami po tayong mga kapatid na mahihirap, mga maliliit na negosyante. Sila po yung tunay na nagbabayad sa kanilang pagkakautang. So doon po Mas malaki ang ganansya kung sila iuugnad eh. Opo. So makikita natin doon na napakasarap pong tulungan yung mga kapatid nating maliliit na negosyante dahil nakikita niyo po yung commitment nila sa pagbabayad, yung responsibilidad po nila. So kung tatanungin po ako whether nagsasucceed po yung mga ano natin, marami pong nagsasucceed. Hindi ko po mabigay yung exact figure niyan pero Enough to make it your while. Opo. Oo. Opo, enough po yun para makita po natin ito yung mga organizations po namin na miyembro po ng ating ng Appen Network po. Makita po natin yung mga MFIs na ito na tumataas din po yung portfolio. So ibig sabihin, maganda ang kanilang collection rate, mas marami silang natutulungan. So doon po, pagka nakita niyo yung mga ganung figures, masasabi niyo po na in a way, yung mga microfinance activities po dito sa atin ay nagsasucceed at marami pong mga kababayan tayo na talagang tinitingnan nila yung mga microfinance institutions as a helping hand so that they can improve their businesses. Yan po ang mga istoryang madalang po natin mapakinggan. Ang mga mahihirap ay bankable, ang mga mahihirap ay karapat-dapat na tulungan. Sa kalagayan ng ating bayan, malaking bagay ang social entrepreneurship dahil hindi lang pala nila tinutulungan ang mga mahihirap, kundi kasabay nito ang pangangalaga sa kalikasan. Paano nga ba tayo magiging bahagi nito? Kayo ba mga kapanalig na isip bang maging bahagi ng isang social enterprise? Ipadala ang inyong opinion at komento sa 0918-837-4827 at patuloy na makinig dito sa ating programang Talakayan! Membro po kita ng ika-20 taong serbisyo ng FSSI. Ang una naming activity ay yung media launch next week, June 2, kung saan pupulungin namin ang miyembro ng media mula sa enterprise, business beat, tsaka entertainment beat na rin, para pakilala ang Foundation for a Sustainable Society, ang kanyang Parang history. coming out party. Kasi lagpas ng pagdidibon niya. 20 years. 20 years na, 20 years. Yes, kailan ito kapanalig? June 2, media launch at susunod na yung mga regional activities natin dahil meron tayong miyembro at partners sa Luzon, Visayas at Mindanao. Unahin natin ang regional assemblies at regional festivities sa Mindanao sa June yan at susunod yung sa Visayas sa July at magkukulminate yung national tsaka yung Luzon sa August, kung saan merong General Assembly at pupulungin natin yung ating mga miyembro for a business meeting at the same time celebration na rin ng Foundation Day. Dito na mas lalong pahigpitin ng ugnayan ng lahat ng mga tinulungan, mga kinabukasan ng triple bottom line at inclusive growth and development for the benefit ng ating lesser fortunate brothers and sisters sa ating lipunan. magiging layunin ba ng itong pagdiriwang nito at ng FSSI, 10 ng kanyang mga miyembro, na ipakilala sa ating mga mamamayan na may kinabukasan sa pamamagitan ng social enterprise? May kinabukasan at patuloy yung advocacy na magkaroon ng inclusive growth through social entrepreneurship, participation ng mga mahirap sa pagninegosyo at sa kabuhayan. Ito ang layunin ng FSSI
At binibigyan ng importansya yung convergence, yung pagsasalubong ng iba't ibang sektor mula sa business, yung social business, corporate social responsibility, mula sa basic sectors para makuha yung kanilang public entitlement o yung advokasya nila sa lupa, support services, at iba pang mga kinakailangang i-provide ng public sector. At ganun din yung pamahalaan sa national at sa local levels. Ang FSSI ay patuloy yung advocacy niya at hinihimok na magkaroon ng salubungan, convergence ng iba't ibang sektor para sa kapakanan ng ating mga mahihirap at mga lesser fortunate na brothers and sisters sa lipunan. Brother Noel, how excited are you sa punang APEN, itong Alliance of Philippine Partners in Enterprise Development, doon sa hinaharap ng social enterprise? Ngayon meron na tayo, ibig sabihin tapos na ang baby steps, di ba? Yung unang 20 taon maaring siyempre hindi naman madaling mag-introduce ng panibagong moda ng pag-iisip, bagong estilo ng paghahanap buhay at pagkakaisa. Tapos na yun sa unang 20 taon. Ang APEN, kung 1991 ito, 24 years na rin. How excited are you for the future na mas magiging aware na ang mga samahan, ang mga komunidad, ng iba't ibang sektor sa ibang paraan ng paghahanap buhay na hindi nakaasa lamang doon sa pa-kontra-kontraktual, doon sa mga pabrika? Actually po yung isa sa mga talagang ina-advocate po ng FSSI tsaka ng APED network na rin po, yung pagbibigay po ng wala na kung talagang bibigyan natin ng pansin, yung sektor na ito, mas marami pong mga mahihirap na matutulungan at hindi na kinakailangan pang maghanap pa ng trabaho yung mga kapatid natin kung meron pong oportunidad na magnegosyo sa sariling bansa nila, Although sinasabi natin marami na pong ginagawang intervention yung government natin, and yet nakikita pa rin po natin lumalaki po yung lumalaki yung pangangailangan, dumadami yung tao. So